Hi classmates! This is your classmate Jevy. Good afternoon. Yung guest natin ngayon napaka-special po, galing sa The Freelance Movement Tribe. Isa po siya sa mga gwapong coaches ng TFMT Ano ba? kung napapansin niyo. Ayan si Sir, Coach, Kuya, Father Mark Puy. So kamusta po? Good afternoon, brother. I'm doing fine. Was able to complete yung strategic planning namin earlier this morning. Imaginin mo nasa kalahati na ng taon pero kami nagsisimula mag-strategic planning ng group of friends. Everything went well. We got the chance to bond after the meeting. Kain kami. Masaya, masaya. So yun yung Amazing. ganap ko today and looking forward to this podcast session. Amazing, amazing. Ang ganda nung araw natin, dun pa lang parang kumpleto na yung araw natin pag-setup nung strat planning, and nakapag-bonding ka pa with them. Tapos ayan, Oo, podcast that's tayo the ngayon. goal din this year. Kumbaga maximize lang yung time. Pero on Speaking on of the back of my mind, laro-laro na ako mamaya ng ano, parang yan naman yung reward ko for the day, makapag-gaming ng mga siyempre work hard, play hard, 'di ba? Ano yung tingin mong work hard, play hard mo na nagbago before and after? Yung ngayon na coach ka na, freelancer ka na, and you're doing what you love. Can you please share your life story pre-level up? Ano yung kwento mo dati? prior to freelancing, when I was still figuring life, binata pa ako nun. Di ako makatapos talaga, Jeb. Siguro hindi lang din para sa akin yung pag-aaral and hindi ako masyadong nagabayan na dapat pala nag-aaral ka ng mabuti. Kasi nga lumaki ako walang magulang eh. Yun yung situation ko nun. Fast forward, maagang nag-asawa at the age of 24. So yun na, sabi ko, I really need to do something. So kung ano ng mga pinasok ko nun. Car wash ako. Way back kasi nun, sa hustle lang. Diskarte, diskarte, kahit ano. Basta makatawid nga lang, just to survive. Yun nga yung mantra ko na nun. Kasi nga, lumaki akong sarili ko lang yung maaasahan ko that time. Di ba may mga kapatid naman ako? Only the strong shall survive. Yun yung lagi ko yung isip. So yun, tuloy-tuloy, car wash, warehouse assistant, nagador. Kumbaga, hindi naman ako maarte. Hindi nga ako nakatapos eh, mag-inarte pa ako eh. So Mhm. parang ako, sige pukpok lang hanggang sige ma-figure out natin. Then nakapag-asawa ako, aspiring akong call center nun. Lagi akong nare-reject. Especially yung mga early 2000. Mhm. Call center or being a BPO agent, isa yan sa mga malalakas kumita nun. Plus the fact na yung qualifications nun, pwede kahit high school ka, basta magaling ka mag-English. Hmm. Kaso ang qualifications nun, high school lang ako, pero hindi ako magaling mag-English. May challenge. Kaya sabi ko nga, at least pasok ako dun sa Mhm. high school grad. So, I just have to learn how to speak English properly. Nakakaintindi naman ako. It's just that hindi natin siya native language. So, it's either utal-utal, not fluent. Ayun na, 5 years from call center hanggang sa eto yung twist niya na, share ko lang tong kwento, paano talaga ako nabuksan na meron palang work from home. Prior to working to call center, mahilig ako magbigay ng deadline. Na parang, pag may pinasok ako isang trabaho, I always ask myself, what's next in the next 5 years? Doon mo nga makikita na kahit hindi ko alam kung ano yung magiging ganap in the future, subconsciously, I'm always checking saan na yung anong Papunta. direksyon na 'to after? Yes, Yes. oo. So, when I started sa call center, sabi ko tingnan ko 5 years. After nito, tingnan ko ano yung next sa'kin. And then eventually nakita ko sa call center, you're gonna learn all the skills that you needed pero in terms of pay, stay siya sa ganun. That's the fact, provincial rate nila kami dito sa Batangas. Skill-wise, yes, I can say na talagang napakagandang training ground ng call center. Pero Mhm. sabi ko nga, I'm looking for more. Hanggang sa yung katabi ko nun sa cubicle nun, nagtsitsismisan sila. May call ako nun, eh, kasi nasa tech support na ako nun. Alam mo yung marami rin akong napuntahang roles sa call center that has helped me learn empathy, Mhm. communicate sa mga galit na tao. Imaginin mo araw-araw yung nagmo-move ka ng mga irate calls. Mhm. Stress na madaling araw, yung pupungas-pungas ka pa kagigising mo lang. Then mga nagmumura na ng mga kliyente, yung mga gano'n. Katabi ko, nagbubulungan sila na sabi, "Alam mo ba yung bayaw ko nasa bahay lang, kuya-kuya-kuy, kumikita daw ng 100,000." Alam mo nung narinig ko yun, I put the customer or the CX into hold. "Hey, Mr. Customer, would you mind if I can place you on hold for a bit? I will just gonna need to check to my superiors about regarding with this your account." This is Che. So I Mhm, found a mhm. way to pause that. Binaba ko yung headset ko, tumika lang ako.
Kuya ni naririnig ko sa inyo legit ba yan? Baka yan yung mga power nga naman. Hanggang hindi. Oo, oo. Talagang naghahanap daw ng kliyente abroad, binabayaran nga daw ng dollars and at the same time, minsan nga parang hindi daw nagtatrabaho, eh. Pero humingi na ng mga beverages, sabi ko, "Shit." Kasi yun yung buhay na gusto ko, eh. Kaso wala lang akong idea or never may nag-share sa'kin na posible pala yun. Hindi ko alam na posible yung gano'n kasi nga bakit, if you kung laki ka kasi sa environment na, hindi pagsikapan mo yung ganito tapos Lahat may kapalit. mag-corporate, work your way Magpapagod up, ka bago ka yes. sumahod, yes. Well, tama naman yun dun. Work hard, yung hard work, lagi lagi naman siya nandun but you also need to choose the right opportunities for you, eh, pagka ganun. Dun nagme-make sense sa'kin kasi I've been working hard, hindi sabi ko kasi hindi ako mapili sa trabaho, eh. For the last 10 years, I've been trying to figure out life pero sabi ko parang kulang pang, hard work lang. Kasi kung sipag at sipag lang diyan, yun ang kulang ko kasi nga hindi ako aral, eh. So, ang naisip ko nun, hindi ako graduate pero namadaan ko sa sipag at diskarte. Kasi nga yung mga nakikita kong nagkukuwento ng mga buhay nila nun from rags to riches, ang pattern sila is ano rin Sipag at puhunan nila, diskarte. diskarte lang din. Mhm, So yun, mhm. narinig ko yun, shit Jev, sabi ko naman sa'yo parang pucha, eh, nasa ika-5th year na ako sa call center. So, alam mo yun sabi ko timing pucha Light eto na bulb yata moments, yung eh, 'no? alam mo yun, you're just trying to move forward and then the universe is just laying out the paths. Mhm, mhm. Parang kahit hindi mo alam paano, basta you just continue to move forward, automatically may nagle-layout ng mga paths, eh. Yes. So nung nasabi na ano, pag-uwi ko nun, research kaagad, work from home, tatry na Mhm, siyempre na-target na ako ng mga dapat targetin. mhm. Dun ko na-stumble na, putya meron palang virtual assistant. Tapos VA na. Siyempre yung mga sales landing page ang gaganda nun. Talagang 'pag interesado ka budol ka dun. Kasi bakit? What they're promising is the life that I really wanted. Yung mga nakikita ko nagta-travel, very minimal daw yung work but they were still able to. Samantalang nung VA ako na halos mura-murahin ng kliyente tapos eto lang sinasahod ko. So parang, hindi, kailangan ko i-try. So yun yung prompt sa'kin, alam mo after 2 weeks I resigned. Ganon ako Oh. kaano talaga. You mean Pero habang nag-aaral ka hindi ka kaagad nag-resign, naghahanap ka pa rin ng opportunity, pinagsabay mo? number 1 kasi, umay talaga na ako sa call center that times. Nasa stage na ako na para akong zombie. Trabaho, bahay, ganon na lang yung cycle. Naghahanap na ako ng iba, eh, kasi nag-try na ako maging tech support, matuto naman ako, isa ako sa mga talagang naging magaling ba but in terms of income, hindi nag-aano, eh. Pero sabi ko, I really need to find a place or an opportunity where I be well compensated based on what I'm delivering into the table. So, 2 weeks, nagpaalam lang ako sa misis ko. Nung pag-uwi ko, hype ako, "Kuya alam mo ba 'tong narinig ko, ganito, ganyan." So, ire-research ko 'to, babalitaan ko. Kasi siyempre alam naman natin kaka-research mo, hindi ko pa naman natin alam yung mga gano'n kasi hindi pa naman ako marketer. Nata-top na pala yung mga pain points mo, emotion mo, tapos desire mo. Yun na yun, eh, hulog. Nape-prepping After ka na 2 para weeks sabi pumasok ko ka na dun? Mm. magre-resign ako tapos humingi ako ng tulong sa kapatid ko kasi that time 8K yung VA course and I think Hmm. that time kasi nga triny ko mag-self ano, eh, meron akong TL na nagtuturo siya sa yung online teaching. 'Pag nagtatanong ako ayoko turuan, eh. Basta check mo yung ganyan, parang alam mo yung hindi siya interesadong i-share. Paano ba yung ganito? Upwork nun napakahirap mag-prove. Sabi ko, "Baka kaya mo naman akong tulungan, sige check mo na lang." Alam mo yun, parang hindi ko alam kung alam niya ba talaga ginagawa niya or nahihiya lang siya mag-share or talagang ayaw niya lang mag-share. So, talagang triny ko mag-self-study pero sabi ko, kailanganin ko yata 'tong course na 'to. So, nangutang ako sa kapatid ko nun ng 8K. Kasi pa-refine na ako, ito na yung exit ko, eh. Yun yung simula nun. That has led me from transitioning to from, working corporate kung ano-anong mga trabaho into, the industry of, work from home to the point na mas naintindihan ko na meron palang freelancing. Yun yung Amazing, pinaka-starting. amazing. Na eventually nag-lead sa'yo sa pagiging freelancer, pag-build ng agency and eventually naging coach. Yes, I can say yun yung talagang sobrang naging grateful din ako. I think one of the main reason behind it is the decision.
malaking factor yun kasi if I haven't decided that day nun sa cubicle, parang I felt ignore it. Pero kasi nga nandun yung desire to earn plus at the same time, have your freedom. Ganun yung lifestyle na gusto ko, eh. Sabi ko kahit di ko alam pero yun nga yung gusto ko, yung desire. I need to figure that one out. Paano yan? Tunay ba yan? Hanggang sa siyempre kaka-research ko na ba meron nga? May mga tao na nagpapatunay. So I think I need to learn more of this kasi I already given myself 5 years sa call center and hindi ko nakitang aakyatin ko yung corporate ladder. Kasi nakita ko yung pagiging TL mo medyo hindi lang siya align sa gusto ko. Plus kung gusto ko maging manager, I really need to bust my ass off to get that role. Alam naman natin yan. Totoo, totoo. Medyo mag-struggle ka talaga before ka makaakyat dun sa level na So, yan. hindi lang siya yung direksyon. Mm. Sabi Pero ko nga, I'm very thankful because magandang training ground talaga yun. after nung ma-experience mo yung training ground na yun, looking back, before ka pa napunta sa BPO, before ka pa nakapag-freelance, curious ako, coach, ano yung nakapag-spark dun sa desire mo? Here's the thing, upon realization na kailangan mo palang gawing core yung learning to level up from car wash, yung next level, Wala nga up to wala yung BPO, to freelancing, di ba? I just have this belief na hindi porket hindi ako nakapag-college kasi natapos ko pa rin naman kahit paano yung high school. Yes. Sobrang loko ko lang sa pag-aaral na it took me 8 years. Hindi pa nag-e-exist yung K-12 nun. Meron na akong parang K-14. Ikaw Nakakatawa yung sa first nila batch ano nun. Oo, ako nag-kauso ng K-14 nun na kasi yung parang 6 years na ako sa high school no. Second year, 2 beses kong inuulit per year, eh. 2 beses sa first year, dalawa sa second year. So parang kami nga lang mga timpak ko, tsaka grabe ka mag-masteral ng high school, 'di ba? So 8 years it took me. Pero sabi ko nga, may mga reference ako ng mga tao na kahit paano naman they weren't able to get the life that they want even hindi sila sabi ko, puwede pa rin ako. It's just I need to really work hard and figure this one out. Kasi nga iba yung advantage ng matapos. Kaya hindi ko rin dini-disregard or I don't want to compete with yung 'pag sinasabing na diploma or discussion. It depends on kung ano yung binigay sa yung playing field, eh. Yes. Kasi kung halimbawa tinanim ko sa utak ko na, "Ay hindi ka uubra 'pag wala kang diploma," then I'll be stuck with it. Pero yun nga, sabi ko, ang advantage ko na lang dito is try to figure this one out. So far 'pag nag-decide ka naman kasing gano'n, for some reason, yung mga pagkakataon, nag-a-align pa rin naman siya. Mahirap ipaliwanag but it's the universe, working, para si universe na bahala dun. So gano'n siya bro, hindi rin naman ako nakatapos sabi ko, hindi ako puwedeng mag-inarte. Pero siyempre, that doesn't mean that I should be stuck dun sa gano'ng situation. Gamitin ko na lang stepping stone until I can figure out something na talagang gusto kong pasukin. Kasi alam mo eto lang din naman kahit hindi ako nag-aaral nun, iba pa rin naman yung tiwala ko sa sarili ko na may galing ka, it's just that hindi mo lang alam kung saan mo ilalagay yung galing mo. Kasi sinasabi sa'yo nung mga nakakausap mo like, "Hey Jeff, you have this gift that you should be sharing or, Yes. using it to help others." Mhm. Wala naman sa atin ng gano'n, eh, 'di ba? Hmm. Learn that at the early year of my life, yung mga tipong early 20s, naku mas napadali ko siya, eh. Natutuwa nga ako ngayon maraming bata na were able to figure it out faster. 'Pag nag-usap kami nun ng mga coaches na medyo nasa going into 40s or nakalagpas na ng 40s, tapos ang mami-meet mo diyan yung mga bata pa, doing well, eh, 7 figures na pa. Shit, anong edad mo yan, Anong naglalasing ginagawa ko pa ako nun? 'no. Exactly, yun siya. Hindi lang ako tumigil and kung babalik tayo, I only just a time lang. Na kasi nga, kahit paano naman bukas na yung isip ko na I cannot do the same thing all over and over again and then expect a different result. Siguro naman kako yung mga 3 years, 4 years, 5 years na timeline, kung paulit-ulit mo ng ginagawa yun at yun pa rin yung resulta na nakukuha mo and hindi mo siya gusto or somehow hindi align dun sa gusto mong mangyari then maybe you need to change something or try something different. Oo. So Baka that has ikaw na led me yung to kailangan multiple magbago. Amazing, amazing. Nung na-encounter mo yun, coach, ano yung napansin mo na, "Okey, kailangan kong may baguhin."
ano yung mga una mong binago and what kind of habits did you try to keep you leveling up na eventually kasi nabanggit mo yung kanina, you have to keep moving forward and eventually yung path mo dadating siya mag-isa. Nung nakapasok ako sa networking, kasi sineryoso ko siya. Networking. Sabi ko nga, kung meron lang sa pattern na nakikita ko sa mga like the people that I've been looking up to the freelancing industry na somehow they're able to make it on the sa gusto nilang mangyari din sa buhay nila. Most sa kanila galing din sa networking. So alam mo yung talagang aspiring ka to change your life. Kasi gano'n naman ang mga networkers kasi nga it promise a good life or siyempre yumaman ka. Yun, baliw na baliw ako nun, eh. To the point na nung nag-networking ako, may nagturo sa'kin ngayon like, personal development, law of attraction, yan. Diyan dun na ako na-expose na, pucha meron palang ganitong types of learning na sabi ko, eto yung mga learning na gusto ko kasi bakit? It is something that I can apply in my life. Kasi nga nung way back, nung nag-aaral ako ng mga academics, batang kalsada ako, kung gagamitin yung mga natututunan ko dun, ang makakaharap ko na sa kalsada, mga iba rin, kumbaga iba yung lengguwahe nila, hindi yung mga lengguwahe nasa school. So nung natuto ako ng personal development, yung law of attraction, dun na nag-start yun. Dun na ako nag-aano ng positive thinking, trying to think of what is the life that I wanted to happen. Tapos dun pa nga ako natuto yung magta-tights. Alam mo yung kahit wala kang yung kakatsekin mo pa lang, kapraso lang, pero kailangan bawasan. But siyempre nga, kung yun yung mga tinuturo, may mga way. And if there's one habit that I was able to develop, or yung habit na isang natutunan ko when I was healthy is, dun na ngayon papasok yung consistency. Pero hindi pa nagne-make sense sa'kin. Subconsciously ko lang na, hindi ko pa alam yung word na consistency yun, eh. Minsan nga doon ko na lang naiintindihan na yung mga ginagawa ko pala nun, ngayon ko lang naiintindihan. Dati ko na pala siya alam. It's just that we're not aware ano ba yung tawag dun or ano ba yung ginagawa natin. I've been really consistent to show up kahit umuulan nun. I remember first presentation ko na nasa barangay ako, may hawak akong notebook pad, nagpe-present ako sa harap ng mga nanay, pinatawag nung naging downline ko dun. So parang sabi ko dun pala nagme-make sense na yung pagto-talk ko sa harap ng tao is something na magagamit ko fast forward 10 years after. Would have thought, 'di ba? Na parang ako nun, gusto ko lang naman mag-present minsan yung na kaya lang pala pumunta yung mga magulang na yun para makikain din. Wala kaming na-close no, wala kaming nakuhang downline nun. But somehow, dun nagme-make sense na pala yung mga ginagawa ko no, pro Mhm. bono pala siya. It's a Hmm. preparation kung saan Something pala ako bigger even mapupunta. in the future, yes. Yes, yes. Hmm. Would have thought. Basta ako nun, I'm just really trying to put in the work. Kasi nga, babalik tayo dun sa pinaka-core ko, eh. Hindi ako aral, so dadaanin ko ngayon sa hard work. Give up, tapos I'm just trying to figure out if this is the right opportunity to double down yung hard work. Kasi nga, we have to understand din naman na hindi lang sapat yung hard work. Kasi there are people that been working hard but they are not on the right opportunity. That's why they cannot get the exact result that they want. Oo, Yun lang din totoo. naman, 'di ba? And looking back, napansin mo, hindi ka aral. So you double down on learning. Hindi ka pa consistent nun kung hindi ka satisfied kung ano yung kalagayan mo, nakita mo yung mas magandang kabuhayan. So sinubukan mo yun. Ano yung biggest challenges na na-encounter mo working on leveling up? Kasi ibang field yun, tapos iba yung gagawin mo in the future. Kasi may resistance Madami. yan, 'di ba? Ang number one na magiging challenge mo talaga diyan, patience. Kasi siyempre if you're trying to do something and trying to achieve something, 'pag hindi mo siya nakuha nun, I tend to stop. Kaya pala ako paulit-ulit nun. Hindi natin, masyado akong result oriented or naka-focus sa result to the point na kapag hindi ko siya nakukuha, I tend to stop. Paano kung may nagpaliwanag sa'kin na kailangan pala ang networking gawin mo rin now for at least 4 to 5 years for you to kumbaga makalaki mo yung grupo mo. Kasi nun baliw na baliw lang ako na yung feasibility studies na what if 'pag nakakuha ka ng dalawa, tapos yung dalawang nakuha mo kumuha rin ng dalawa, 'di ba? So parang sabi ko tapos sa feasibility study na graph nila,
Parang imagine kung weekly, dalawa-dalawa, so in a span of X amount of months, eto ka na. And hindi nangyari sa akin because I'm looking at that. After 6 months stop. So parang yun yung naintindihan ko na para dun sa mga listeners natin, if you're trying to learn something or you're trying to stay pat na papasukin yung not the patience, number one, prepare yourself. Patience. Kasi definitely kapag nag-stick ka doon and stuck with it, eventually, you're gonna figure that one out eh. Yes. Kaso kasi by the time na dapat mafi-figure out mo na siya, you tend to stop and then pili ka ulit ng papasukin mo and it becomes a cycle. Kaya nga etong ginagawa ko ngayon yung part ko. So, kilala ko man ako na eto na, hinili ko lang eto lang yung linyang ko eh, and then did it over and over again in the last 4 years. Walang ibang linya, hindi ako na-attempt na aralin 'to si ganito or magpalit ng ganito. Even if things were not going in our way, like halimbawa hindi kami makapag-produce ng leads sa mga clients or matumal, walang ma-close na clients, 'di ba? The easiest way is to change a different route eh. Yun ang pinaka-easiest way, Yes. I stick with it. Kasi alam ko nga nun, yun nga with the help of the mentors na yun definitely gonna figure that one out based on the patience. Kasi tinignan ko rin naman yung path nila eh. Hindi naman 'to automatic nandun na in his first, second year, third year eh. Usually kilala na natin 'pag bina-crowd check mo na 'yan, siya 10 taon na 'yan sa industriya niya or 10 taon na siya sa linya niya. Dun mas naging malinaw sa akin. Amazing, Yun amazing. siya. Grabe yung knowledge na inakibat nung patience kung paano mo siya na-explain. Pero curious ako, kasi habang nag-uumpisa ka, habang wino-work mo pa kung ano yung tinatrabaho mo, how do you measure yung growth and success dun? Kasi ang hirap na wala kang nakikitang outcome I've been agad, teaching lalo that. na kung result-oriented ka, 'di ba? I've been teaching that as well. Kasi nga, dati, sobrang vague no how I assess. Kasi dati ang basihan ko lang, ang most na standard is for you to determine kung successful ka is marami kang pera o kumikita ka na malaki. Pero hindi pala yun. So ngayon, nung inassess ko yung journey ko, doon ko na natututunan to take it one step at a time. Plus nakatulong din, second year ko, I was able to work with a success mind coach na naging client ko rin. Tapos, ipinasok ako sa program niya. It's a 2 months program, weekly mid-fall. Doon ko naintindihan yung slow progress or trying to learn things. Kasi nga, yung reptilian brain natin, na basta sobrang malalim siya na to the point na doon nag-make sense sa akin na if you really want to be better at something or matutunan mo yung isang bagay, you really have to be patient within that time hanggang sa ma-figure out mo siya or makuha mo yung tamang timpla or the formula to make it work. As I progress along, always starts with decision. Then nagugulat ka na nga lang bakit meron kang namimit na ganitong tao. Kasi ngayon, ang lagi mo magiging northern star or guiding light is your decision. Ano ba, nag-decide ka na ayusin mo na buhay ko and siseryosohin ko na yung pag-freelancing. So once you start to decide with it and partner it with action, siyempre lahat ng gagawin mo, lalo na pag nagsisimula, ay somehow related to be how would you define yourself as a great freelancer. Di ba? So pag sinabing great freelancer, dapat marunong ng client, meron kang isang skills na talagang yun ang kailangan ng client mo. So yung skills that you're being paid for serving clients. Pag nagawa mo yan, unti-unti, ano mo nga, once you decide to it, mabubulat ka na lang. You're meeting the right people, you're connecting dun sa tamang tao na could connect you to the next person. Alam naman natin yan, nagle-leverage na siya and that's the Yes. momentum din. So how do I track that? 4 months bago ako nagkaroon ng breakthrough as a freelancer. So yun yung pinaka-toughest beginning. Kasi lagi naman, when you're starting the most hard part, kasi bakit? Marami kang beliefs na kailangan i-unlearn. Number 1 yun. Kasi bakit? May industriya kang papasukin na yung beliefs na bit-bit mo can no longer help you or hindi ka na itutulak niyan paabante. Ang goal ko lang nun, parang ini-stage by stage ko siya. Sabi ko makakuha lang muna ako live. Kasi nga mag-4 na buwan na ako walang kliyente nun eh. Kahit paano naman maganda nun, bago ko tinanggal nung sakto yun 'no, pagka-enroll ko nun sa program na yun, Tribe, after 1 week
sinisanti ako dun sa pagiging project coordinator. 'Di ba ang galing? Parang aspiring ka na sabi ko, "Ay ito na." Pero yun nga, dun din nagme-make sense sa, may rason pala kung bakit. Kasi it has given me the bandwidth or time to really make this work. Kasi nga kung ni-imagine ko nung puyat ako sa gabi, tapos stress, would I still have the desire and willingness push through it? Marami akong tinuturuan ngayon in that same situation. Kaya nga sabi ko sa kanila, wala nang ibang magiging recipe diyan kundi yung talagang willingness and desire. Kasi mahirap na yung sitwasyon mo eh. So you really have to squeeze it out. May mga isasakripisyo ka. Ganun yun eh. So yung first 4 months just to get the client. After 4 months, natutunan ko siya. Nakakuha ako client, not just one, but two. Kumbaga bumuha na yung after 4 months Mhm. na papalit-palit ng mga niche, inaral si web development, walang idea. Ngayon, nakakuha ng 2 client. Tinanong ko lang yung mga mentors ko ng inside the tribe. Ano Mhm. yung next ko dito? So doon na ako nila tinuruan na, o sige, try mo ngayon yung agency model kasi ito naman talaga yung path na tinuturo. After being a freelancing, there are 2 tracks that you can take. One is being a solopreneur, just be really good at what you do, and then just get at least 1, 2 to 3 clients na where you can charge a really good amount. Buhay ka na, merong ganon. Or you can build an agency, tapos at the same time create opportunities for others. Dun mas ako nag-align sa pathway. Sabi ko, sige, take natin to. So yung naging test subject ko, yung first 2 clients na nakuha ko rin. Kasi bakit? In the first 2 months, inaral ko siya. Ang bilin kasi sa akin ng nila coach ni document mo yung process mo, yung mga paulit-ulit na ginagawa in the next 2 months. And then from there, start hiring. So kumbaga kung titingnan mo, may phases yung ginagawa ko. Clear sa akin, though subconscious, hindi ko siya, hindi ko nagme-make sense sa akin. Basta sumusunod lang ako. Malaking factor na, yun nga, number one, may reference. Once you have the reference, kahit ano sabihin yan, you will start to trust and believe that. Kasi bakit? Kung anong meron sila, yun yung gusto mo eh. So kung ano yung ginawa nila, ganun din dapat ang gawin mo. Simple as that. Kaya nga minsan, kaya ako in-emphasize din sa iba na you no longer have to reinvent the wheel. Sundan mo kung sino yung sinusundan mo. Learn how they think. Learn what they're doing. Why were they able to achieve the life that they want. And then, once you learn all of those, put that into action. Kasi hindi pwedeng inaral mo lang yung mga galaw nila, inaral mo paano sila mag-isip, pero hindi mo siya i-apply sa'yo. Wala din. It's just, wala. Kahit sabihin natin billionaire pa yung kinopya Mhm. mo, that's still $1 billion ideas Mhm. if you don't put it into action. So malamo kang maging katulad nila unless you really put that into action. So Amazing. yun yung, that's how I think I measure yung progress ko. Kasi minsan di mo rin naman masasabi. Mhm, It's just mhm. that kapag may na-achieve ka na, then you now try to check which is the next path that you can do. Kasi nga, from being a VA to testing, ano ba yung isa sa mga specialization ko. I take note nga pala, no, para may mag-idea ka what led me to being a LinkedIn Legion as strategist. Mhm. Isa sa mga pinakaunang work from home ko, down caller. So, doon ako natutong mag-profile ng mga roles, mga managerial roles, C-level. Tapos sa isang department, ano yung mga roles nila like sa IT. Kasi minsan may mga campaigns may binibigay sa amin na, oh, i-connect mo to. Tapos tatawagan namin yung. So parang literal na lead gen and yun nga lang, outbound. So nung ina-assess namin ng mga coaches ngayon, yung next part ko, like, what can you do? Sinabi nitong isa na, ano yung coach nila, try mo tong lead gen. Well, this is something that you're also good at. Or kahit paano may experience ka na. You just have to be better on doing this. Puwede mo na Trinay ko i-leverage yun, yung alam no? mo na tapos daanan mo yun. Actually, yun nga rin eh. Kung meron man ako mga binibigyan ng advice, I always ask them, "Sino magaling? Ano yung background mo?" Kasi nga, doon ko natutunan na we don't have to reinvent the wheel. Minsan kasi nasa atin na yung galing eh. You just have to be aware or identify it. Parang nga magagamit mo siya sa tamang channel. Kasi ito naman, if I do things na hindi ko masayang ginagawa or something na I'm not really good at, I might get there. Pero medyo matagal-tagal na about yun. Kasi siyempre, you have to understand na
kailangan mo munang aralin, galing yung ginagawa ko yun. So, that has led me to building a lead gen agency. Amazing, amazing. And then, eto pa, paano naman ako napunta sa consulting? That Mhm. has led me into coaching. Kasi no'n, may agency na ako. Pero I'm still looking for more. May nakausap ako no'n, tinatanong ko siya, ano kaya yung puwede kong gawin na babayaran ako pero konting oras lang yung i-spend ko. But still, do'n ko nakita na puwede pala yung consulting. Sabi ko dati ko nang and then nung tinuro sa akin na ganito pala yung consulting, sabi ko, "Ginagawa ko na yun matagal na, libre pa." So yun nga yung sinasabi ko, if you're gonna connect the dots para dun sa mga listeners, I've been providing lead gen. Kung ano yung natututunan ko, once I start applying it at may gumana, tinuturo ko kaagad yun. Yung mga dating kasabayan kong TL, sabi ko, "Tara, let's hop into a call." Doon ko siya mas nakasa na ano, na parang sabi ko, ano palang ginagawa 'to pero libre. So this Nare-refine time, I yung should be learnings every time na pinapasa mo siya sa who would have next. thought, brother? Kaya nga sabi ko, para din sa mga listeners, if you've been putting in the work as Mhm. of now, continue lang. Dadating yung araw na magme-make sense sa inyo na, "Pucha, kaya ko pala ginagawa 'to 'no, it's just preparing me into something na talagang magagamit ko 'to." Kasi remember, yung opportunity mas nanganganak siya into possibilities tsaka yung si preparation at opportunity na nagmi-meet yan, ta's Mhm. nag-sets yan, ayun ang anak, yung resulta. Mhm. Kasi imagine if you've been given an opportunity tapos hindi mo naman pine-prepare yung sarili mo dun, I have to admit it, it's gonna be a wasted opportunity, 'di ba? So that has led me to consulting na nung una, triny ko lang sabi ko, "Start ko kaya mag-charge ng ganitong amount just for me to validate na may magbabayad." Imagine kung ano yung tinuturo ko na libre nun, triny kong pabayaran, may nagbayad, pwede pa ba 'to? 'Di ba? May nagbayad. So sige nga, pero take note, I just don't teach something na kinuha ko lang dito or pinakinggan ko lang sa ganito and then for me, panloloko yun. You really need to test it. Kasi remember, if you're into consulting or teaching people, you need to make sure na tama yung tinuturo mo. It's Kasi working well. bakit? Mhm. Yes, kasi nga sa consultant, you are perceived as the expert or someone that knows what they're doing. And smart people can determine kung tama yan sinasabi mo or basta mo na lang siya minemorize mo sa isang course na binili mo and then that's it. There's a big difference about it. It's more of a guidelines dun sa mga, let's say, sa mga listeners mo na, "Oy, pwede nga rin sa akin consulting ah." So it's more of, parang sa akin, test it, validate it on your end, make it work, and then teach it to others para mas lalo niyo pa maka-amplify. Yeah. Amazing. Parang narinig ko yung sarili ko last time kasi sabi ko nga, medyo hesitant akong makinig dun sa mga doktor na nagtuturo kung paano magpapayat tapos makikita mo siya doble pa nung size mo, 'di ba? Yes, yes, yes. Parang yun naman din. You walk the talk. Kailangan yun. Kasi nga, sabi ko nga, people are smart enough to smell you miles away kung malansa yung intention mo or hindi. Halimbawa, nagtuturo ka ng how to get a clients pero chinek, ilang clients mo. 'Di ba, it's fixed for Oo, yourself. oo. So, 'di ba, or halimbawa nagtuturo ka ng Facebook ads, checkin natin, ano na ba yung mga nagawa mo? What's the result? So, kumbaga yun yun, eh. You really need to be, mapagmasid din or you need to check who are the people that you're talking with. So, ganun sa consultation. So, you really need to put a value to your brand, to your name na hindi na basta-basta masira just for the sake of earning, 'di ba? Kaya nga 'no, dun nga nagme-make sense sa'kin na yung libre nga binibigay ko, may mga natututunan sila, eh, 'di ba? Merong bumabalik sa'kin na, "Uy, salamat after nung call natin, putya eto na may discovery call na ako. Uy, thank you kasi nung tinuruan mo ako mag-cheerlead, it has led me into a 1K deal na beginner pa lang ako." Parang doon pa lang sabi ko, parang yung sabi mo nga, somehow nafi-figure out ko na, parang eto yung sabi ko or I Uh-huh. think this is something that I'm really good at. Sobrang natural. But kasi gano'n yan, eh, if you've discovered something that you're really good at, Dapat sobrang maximize mo natural yun. niya. And sobrang natural, hindi mo Mhm. kailangang puwersahin lahat Mhm, mhm. and able to, do it, rows continuously. Basta gano'n, gano'n siya, eh. Amazing, amazing. Ano yung next level na nakikita mong reference mo? Kasi gusto kong paki-define sana, what does a successful life mean to you right now?
Buti na-figure out ko rin yan kasi nga wait, ang benchmark ko for success is yun nga still may pera ka, mayaman ka, may bahay, may kotse ka. Pero I've met people na yung term ko na or yung definition ko ng success na meron silang pero nakikita ko hindi sila masaya. Tapos eto when I was able to earn yung from call center to working from home, nung kumikita na ako sabi ko, kumikita naman ako ng maigi. Kasi nga eto take note, hindi ako yung tipo ng tao na maliho. Kumbaga kami naman simpleng pamumuhay lang din. So nung kumikita ako ng malaki 'no, hindi rin ako masaya, eh. Kasi nga hindi ko gusto yung trabaho ko. Para sa'kin, I'm just forcing myself to work just for the sake of working. So ngayon, kung babalik tayo dun, you will now get a difference. Ano ba yung success looks like for you? So, malaking factor yung may reference ka kasi dun sa mga taong nakagawa na, you will now gonna check ano merong part ng buhay nila na gusto mo rin i-adapt, 'di ba? So, sa'kin naman kasi talaga very clear ever since na part ng for me para masabi kong I made it, eh, yung freedom, time freedom. And for me yung, malaki kasi yung pinagkaiba ng kumikita ka ng malaki versus dun sa financial freedom. For me, para dun sa mga listeners din natin, define mo muna anong, ah, sa akin sobrang simple lang. If I would given enough time to play video games, mag-build ng mga robot, tapos slow morning, have more time with the family, 'di ba? Tapos eto pa, live the life on your own terms. Yung tipong you're the one making the decisions. For me, yun yung level ng success para sa akin. Kahit hindi ako kumita ng pero siyempre nga, yung ganong stage ng buhay, we need to work with in order for me to achieve it. So mas clear na yun sa'kin why I need to work hard. Kasi I know exactly what's waiting for me on the other end dun sa mga sakripisyo ko. Kasi I remember Jeb, ngayon, I can say na I can work like 1, 2 days. Kaya ko nang gawin yun tapos yung output ko nun good for the whole week. Pero nung nagsisimula ako, I've been working hard for like even weekends, gumagawa ako strategy doc, nagko-connect ako. Gano'n naman talaga sa simula, eh. Pero sabi ko nga, sa freelancing kasi ang maganda sa kanya, paghirapan mo sa umpisa, yung compounding interest na mas gugustuhin ko na mahirap sa umpisa, but somehow 'pag nag-accumulate yung efforts, learnings, yung growth, everything, nagiging madali pala habang tumatagal. But that doesn't mean you're, far away from challenges. Nandun pa rin yun, pero as you continue to grow, yung mga level ng challenges, sumasabay na rin on how you're leveling up yourself. Kaya gano'n din ka-importante na you continue to level up. Kasi nga, eto lang naman yan, eh. So, na-figure out ko rin. Once nagle-level up ka na sa buhay mo, actually hindi naman talaga siya dumadali. Mas gumagaling ka lang solve ng mga complex na problema. So, if there's one thing na gusto ko ring adapt sa mga listeners mo is pwede natin bigyan ng context mamaya. Maganda rin 'tong topic, eh, na klase mong iba 'pag, natututo ka na, gumagaling ka na, dumadali na yung lahat. Actually, hindi. Kasi sabi ko nga no'n nung dating mag-isa lang ako, kung tutuusin sarili ko lang iniisip ko no'n, eh. Unlike ngayon na Hmm. nag-agency ako, I need to ensure na itong taon 'to may clients. I need to ensure na ito nasusunod niya yung process. I need to ensure na nade-deliver nila yung KPIs. Mas Parang marami madami. ka lang yes, exactly. Doon nag-make sense sa'kin na as you level up, hindi naman pala talaga dumadali yan. You're just being more prepared, mas matibay to handle higher level problems. Kasi gano'n siya, eh, 'pag umakyat ka ng ganitong level kasi ito, totoo naman yung sinasabi dun sa movie ni Spider-Man, dun yung nag-make sense sa'kin na with, great powers or if you are choosing for a great role, be prepared dun sa mga kasama nun. Which is, one thing that is included or package niyan is you'll be having a great responsibilities. So, nandiyan na yung hindi mo problema, poproblemahin mo or yung mga challenges or the decision makings, parang isang maling decision mo, it could really cause a lot, marami. So,
Parang that's how I will gonna define yung level ng success sa'kin. Well, ang yung material na bagay for me, eto once you keep on putting in the value, bumabalik na lang sa'yo, eh. So, I'm proud to say na yung 5 years of journey ko sa freelancing, sa awa ng Diyos plus, with actions. Eto, nalipat na kami last year, December, dun sa bahay namin na bago. Na parang sabi ko nga, who would have thought na yung dating mo permanent address, NPA, lipat sa mga tiyahin. So ito, bigyan natin ng context. It's not really the fact that I can say that it's a win, but more of si Mark hindi na palipat-lipat or masasabi ko may permanent address na ko. You define the level of success talaga, eh. Kasi material na bagay that's for just the outside, pero it should have a deeper meaning pa para mas may conviction pa when you're doing things. Kasi para sa akin talaga lahat naman tayo may mga why. Pero kung yung why mo is not good enough para sindihan yung puwet mo at kumilos at gawin yung tamang action, you need to reassess. Bakit mo ba talaga ginagawa? Kasi pare-parehas naman tayo, eh. Pare-parehas tayo ng starting point. I think nagkakatalo na lang talaga is, what's the life that you want? Why you started freelancing? Or bakit mo tini-explore freelancing mo? Is the life that you're trying to achieve? Diba? Sana maging guidelines din yun ng mga listeners natin. Amazing, amazing. Grabe, ang galing nun. And I keep on hearing you since nag-start tayo na yung opportunities sobrang dami. Kahit na hindi ka nakapagtapos, kahit kapos yung natapos natin. Kasi yung term mo nagagamit nga is hindi ka aral. Pero yung opportunities since nandyan sila lagi, you have to be prepared to grab those opportunities. And yung mga iba na na-stuck sila do sa level nilang yun, what advice would you give to our classmates na tingin nila hanggang dito na lang ba? Kidding mga classmate, hindi kayo hanggang diyan lang. Baka lang kasi you are feeling stuck because hindi rin clear sa'yo. Eto lang naman kadalasan kasi ang isang nagiging partner ng inaction is you don't know exactly where you're trying to go. Kasi kung alam mo yung direksyon na pupuntahan mo, kahit minsan ligaw-ligaw ka na, di ba you're still continuously moving forward. So I don't see it as a stuck. Medyo matagal lang talaga yung pagpunta mo sa destination. But still, you're not stuck. Versus dun sa mga sinasabi mong stuck, they need more clarity. Kasi nga kung umaattend ka sa mga stage call ko, kung makikita natin yung iba doon, like yung last, di ba? Nag-handle doon sa isang BLT coaching na ang tagal niya na sa Lansing, somehow kumikita na siya ba? Somehow, stop. So, nung kinausap isa, ano talaga yung ganito? More of lack of direction, di ba? Kasi nga, yun nga, kung hindi clear sa'yo, ano yung gusto mong mangyari in the next 6 months from now, ay chances titigil. May po kasi yan, eh. Hindi ganun kalalim or hindi clear sa'yo what you're trying to achieve pag pumasok ka sa freelancing. Pati lang dun sa akin nga, siyempre, na pumasok ka, yes, I'm gonna do this, I will gonna Mhm. do that. Pero kapag rinisenta na sa'yo yung realidad ng freelancing, nilalagay ka na dun sa mga inconvenient situations, na-challenge ka na, may rejections na. That freelancer has experienced those uncomfortable situation, high chances they tend to stop. Kasi parang thinking nila, "Ay shit, dapat ko ba talagang daanan? Or dapat ba talagang mangyari?" Pag hindi clear sa kanila yung gusto nilang ma-achieve, high chances they will gonna stop right away. Ang nakikita kong pattern nun sa mga taong kausap ko rin, kasi eto buti nga hindi na ako nagpa-podcast. Hindi ako makipag-usap dun sa mga tinatanong ko na, "Uy, saan ka nagsimula?" Ganito. Kasi I'm just trying to convince na yung ginawa mo. So ayun, in fact, yun ang solusyon dun, eh. May stuck ka, from the word stuck, tumigil ka kasi nga, dito na yung stuck, ano pa yung so, seek help agad. Learn to understand na kapag nagsisimula ka, you're being challenged, the first thing that you need is help and acknowledge that you're in a situation na kailangan mo ng tulong. Mhm. So, diyan ko ngayon i-relate yung question sa akin kanina. I'm trying to bakit ko ginagawa 'to? Kasi nga naiintindihan ko na 'pag nagsisimula ka, yung mga kayo or ako rin nagsimula rin ako, those were the times that I needed help, 'di ba? And siyempre, the more na may nai-interview ka, the more na nabi-build mo yung Yes. momentum mo for the 'di Mhm. ba? So, that's already help. Mhm. Na parang you're at the early stage nung
project mo 'to. So, definitely you needed all the help that you can get. So, gano'n din dun sa mga 'pag nagsisimula ka, first it's really need to accept na wala ka pa masyadong alam. So, seek help. Kung meron mang mga nag-no sa'yo, that's fine. Pero remember, meron pa ring mga taong willing tumulong. But you really need show up and ask for help. Kasi eto naman, yung mga willing or handang tumulong, magagaling sila pero hindi sila manghuhila. Hindi na papagaan yung sitwasyon mo if you will not gonna extend your hands. Kasi yun lang din naman. Kasi I've seen it. I've been a consultant, I've been a coach. Parang isa rin yan sa mga lagi kong sinasabi sa mga members na i-feel din niya sa amin yung situation niya. So we feel we want to understand. Ano yung point A mo ngayon? And where are you trying to go? Yung point B mo. So we can able to guide you, lay out facts na ite-take mo, punta ngayon doon sa destination na yun. So that you won't be stuck. So yun ang solusyon ko. Kaya kita mo sa stage call sa mga VIP coaching ko. I've been trying to understand nasaan na kayo ngayon. Kasi kaya nga sila nai-stuck. At yung sitwasyon nila, and they don't know exactly ano yung next step ko. What is the next 3 steps that I can do to continue. Di ba? Figure out ko siya. Kaya nga, kung papansin mo, how I teach or guide yung mga mentees is I take it one step at a time. Ito ka lang muna. Kasi ganun din yung ginawa ko eh. Kasi dati, I used to targeting big goals. Tapos gusto ko agad nandun. But yun nga, big goals take time. So kung hindi siya makukuha ng mabilis, automatically you're gonna be disappointed. But if you try to set small goals, na sa tingin mo, if you were able to achieve yung mga small wins na to, pag nag-compound siya, magbunas ka na lang yung bigger goals mo. Andun na pala, nakuha mo na. Because of those small wins. Gano'n ka-importante yun. Kaya that's why I'm always emphasizing din na celebrating yung small wins nyo, be grateful dun sa naging progress nyo kasi magne-make sense yan once you were able to do it. So, yun din yung nasabi ko sa sarili ko na parang siya ngayon nag-make sense sa akin yung mga late nights na inaaral ko yan. Tapos as early as 4 AM, gumigising na ako kasi that's the time that I choose na mas magiging productive ako. Doon lahat make sense. Kasi sa umpisa nga, you're still trying to figure that one out and you're just, yung ano mo lang doon, pinangahawakan yung belief na as long as I continue doing this and optimizing what I'm doing, tatamaan mo rin yan. So yun talaga siya. So parang dun sa mga stock, I won't gonna sugarcoat it, but sa totoo lang hindi kayo stuck. It's just that hindi nyo lang din alam yung next na gusto nyo talagang puntahan or what are you trying to achieve. Okay, definitely if it's clear kung anong gusto mo ma-achieve, even if you don't know the how, then you can ask or look for people that knows how to get there. And then you can now, okay, so yun nga pa rin. All boils down to, you know exactly where you wanted to go. Kumbaga, yun din eh. Parang, kailangan mo lang lagi ng guide, gabay, or northern light. Kung saan direksyon ka susunod eh. Yun siya. Kaya sana makatulong dun sa mga classmates natin na kung maririnig nila na, "Uy shit, nakaka-relate ako diyan, stuck pa rin ako ngayon." Sana makatulong yun. Amazing, amazing. I'm pretty sure napaka-helpful nito kasi ako mismo natulungan ako Oo, nung conversation na 'to. Kahit may mga napakaganda nung moments ka bang usapan naisip natin. na rin? Oo, Di ba? kanina pa ako naglilista. Actually, yung notes ko puno na rin, eh. Di ba? Yung stuck moments Then ko go again. before, I keep on going back sa stage calls. Actually, ginawa ko nga accountability call yung stage calls before, eh. Minukbang ko yung mga stage Na, calls. kung ano Until eh, napagalitan practice ako one talaga. time. Sabi niya, "'Pag nag-a-attend ka ng stage call, you have to make sure na you're doing the assignments din. And the thing is, you have to rest din." Kasi sabi nga nila, rest is as important as learning. Kasi ang nangyari that time, parang everyday lahat ng stage calls ina-attendan ko. And siyempre, Consume, no? oo, ginawa kong attendance yung stage calls that time. Pero yun yung ano, eh, nag-start ata ako that was around last year ng January, February. Pero siyempre since kailangan natin tapusin yung podcast natin, coach, kahit ang ganda ng kuwentuhan Okay. natin. Napasarap Any eh, no? Oo, any final words before tayo mag-end? Baka may gusto kang pasalamatan, gusto kang i-promote, gusto kang singilin ng utang? Ano na lang, pasalamatan na kasi wala naman din ako i-promote and if they're interested to what I do, definitely they can check naman yung profile ko. So kumbaga ma-attract naman natin yung tamang tao. But siguro like if there's
one thing na gusto ko rin pasalamatan, community, the tribe community kasi bakit, especially with Chip for creating Bok community kasi yun yung platform na talagang if you're an aspiring freelancer, talagang puwedeng baguhin yung buhay mo, eh. Plus yung vision ni Chip dun sa community, if there's one thing that I'm very thankful, yung vision na yan kasi isa ako sa produkto ng vision na yan, eh. At siyempre yung family ko, the wife, kasi ever since siya naman din yung naging, big supporter. Ang laking bagay kapag yung back-end support mo. I think I wouldn't made it to where I am right now if I didn't get the support that I got dun sa asawa ko, family ko, plus the other colleagues. Malaking bagay yun kasi for me, hindi ko masasabing self-made ako, eh. And nagbago na yung belief ko. Dati kasi kaya ko parang sabi ko self-made. Pero if you're gonna try to look on it, hindi mo rin naman talaga magagawa mag-isa kasi there will be people that will be supporting you, helping you to put to where you are. So, sila rin yung mga gusto ko pasalamatan din. And they know they are maririnig nila 'to. Sila yun. So, yun lang. So, and especially you, thank you din. Yeah, dito kasi nagkaroon ako ng channel na parating yung message dun especially sa mga aspiring mga freelancers or yung mga classmate natin na freelancers na somehow still trying to figure out. Huwag niyo lang sukuan. Kasi eventually, mafi-figure out niyo rin yan. Kasi the last thing that we wanted to happen is kapag nga nakita mong hindi ka agad gumana sa'yo is you will gonna stop and then babalik ka na naman sa cycle na pag may nakita kang enticing or interesting, ito naman try ko. Tapos naranasan mo na naman yung, yung inconveniency, hardship, challenges, and then mag-stop ka ulit. 'Pag na-encounter mo na yung mga challenges, push through, eh. Kasi iba yung naghihintay dun sa end kapag ginagawan mo ng paraan yun. Better days or better life is waiting for you on the other side. Yun Amazing, siya, yung sa amazing. ganun siya. Grabe, grabe talaga. Final words na lang, napakamalaman pa rin, grabe. And thank you so much Oo, sa kasi pag-oo, totoo, siyempre. eh. Kumbaga yun yung ano niya, eh, yun yung parang real talk talaga, eh. Hindi siya kinuha sa libro but it's more of talagang yung aral ng buhay or aral ng buhay freelance. So, thank you rin brad, sa time and So also for ayun, this opportunity. maraming salamat. Thank you for now and bye-bye. Thank you, thank you.